Hi guys, I'm Gemma and Kirsten. we are Kersma. Gagi, parang ang baho pakinggan. May dumi nga. Wait, baka akalain nyo ang puti ng foundation ko. Hindi Nagmaxipil kasi ako kaya ganyan yung itsura niya. Kasi alam ko yung mga comment nyo, papangunahan ko na kayo. Diyos Dami ko. namang explanation. Kasi nagigigil ako Sa akin? Hindi sa'yo. Sa ano. Ang pangit ko dyan. Pangit ka talaga, wala tayong magagawa. Huy! Libre niya na yun Hindi na mababago yan. Para makilala nyo ang Kersmay, syempre sisimulan natin yan sa Q&A. First question. Ay, hindi. Before that, pakilala natin yung mga sarili natin. Ano yung mga basic na kailangan nilang makilala patungkol sa atin? Ano ba? Sino ba ako? So, I'm Gemma Santiago and my real name is... Jeremiah Shairi Liwanag Santiago. Ikaw naman! Ay, ako. Kirsten and Yepes Gonzales! Yung gitna. Okay, sige. Ayaw mo sabihin yung edad. Guys, she's 35 years old. 25! 25. Nadagdagin pa And yung she's years. 20 years old. Ayun, hindi na pala. Hala! Nakalimutan mo edad mo. Buwang ka ba? Sinong buwang? Ha? Sinong buwang? Harurus! Sige na, game na. Ang dami namang ano nito. Oh, go. Okay. First question. Describe your relationship in 3 words. Disaster. Joke lang. Sorry, love is like a pyramid. Bardagul. Bardagul kasi talaga kaming dalawa, be. Nagre-wrestlingan kami, nag-aaway kami, tapos pag gumiti kami sa isa't isa, bati na kami. Parang gago lang kami, di ba? Ayun, yung una kong naiisip. Pangalawa. Ano ba? Malay ko Ikaw naman. Pangalawa. Ano? Kanal. Grabe naman, parang ugali mo lang Hindi yung kasi fourth body ko to si Fart. Ay, guys, Fourth body sobra. ko to si Kirsten. Palautot kami. Bulot bodies. Ang ina. Hindi. Hindi, totoo yun. Hindi, ang kanil kasi ng ugali namin pagdating sa social media, not gonna lie. Pero kasi masaya siya sa parang hindi alam ng iba. Kumbaga street. Kung sa ibang Attitude. tao, hindi normal. Sa amin normal siya. Mag-ututan kami, ganun. Just masasabi kong strong siya. Ay, hindi. Hindi in terms of matagal na. Hindi sa ganun na. Kumbaga, ang daming humarang sa relationship namin. Ang daming may ayaw na maging kami, pero still. Hindi ko sinasabing strong na nagtagal tayo kasi 9 months pa lang tayo, babe. Hindi in that way. So metaphorically speaking, Oo, parang kanal yung ganun. Hindi. Yung third word. Okay. Ang bubo naman ng tao. Ano third word? 3 words tayo, di ba? Oo. Yung i-describe yung relationship natin. Bardagol sa kakanan. Tsaka strong. Ano nga Tig daw ang 3 daw relationship? kasi. Tig 3. Tig 3 ba tayo? Punta ko na. Akala ko yun na yun. Hati tayo, So gago. strong. Okay. Sa akin pangalawa. Tumutuwa siya, guys. Roller coaster. Totoo, kasi sa roller coaster, di ba, pag ikaw yung naka-ride, hindi, minsan masaya, minsan malungkot. May boring days, pero may happy days. Kasi may times na kikiligin ka, may times na buisit ka, may times na masaya, may times na iiyak ka. Yun yung relasyon namin. Boring kung tarantading jowa mo, di ba? Totoo yun. Oo, lalo na pag medyo may saltik-saltik siya. Definition of beautiful para sa akin tong relasyon na to. Talaga lang. Oo. May makikita ka dito sa relasyon na to na very dark in the past. Dirty. May makikita ka sa relasyon na to na ugly. Totoo yun, kasi sa relasyon ang makikita lagi ng tao sa harap ng camera, lalo na public figure kami. Mga magagandang bagay lang. Maraming nangi-hate, maraming ganito, ganyan. Pero for me kasi, you always have to acknowledge and appreciate the things na andyan sa harap mo. Ang tetong nasa harap ko, it's beautiful. I mean, yung relationship na there is here. Ay, Jesus. It's beautiful. I love it. Parang
bobo. Totoo, it's Patayin beautiful. natin yung camera. Hindi, I see beauty in this relationship. Parang ano? Ano ba? Huwag ka naiyak. Ano ba? Uy, ka naman Bawal makyo. pala yun. Oh, ikaw last time. Ang third word ko siguro patience. Patience. Patience! Nurse kissing. Patience! Ang dami nila patience. At Baka patience. Aray! patience nga! Oh, tapos. Na mali lang ng ano. Kasi, nung naging kami Prim and tuloy. proper. Nung wanna be, prim and proper. Parang gobe. Nung naging magkaano kasi kami. Okay, game. Natatawa na ako, Go na. gago. Nung naging kasi kami, parang pares kami. Yung hininga mo naman, toothbrush ka ba? Oh boy, come on, get that on camera. Talaga. Kasi patawa na. Okay, game. Nagkatawa na ako tuloy sa mukha mo. So, ayan, going back. Parehas kaming unstable. Pero ako, nahahandle ko yung sarili ko. Siya kasi, nahihirapan siyang mag-handle sa emotions niya. Kumbaga, dati nag-hysterical pa siya pag umiiyak siya eh. Kapag ina-atake siya ng anxiety niya, ng depression niya, nag-hysterical pa yan. Yung pag-iyak niya talagang nagwawala ka. Tapos ako naman, buti na lang, kumbaga, meron akong experience sa ganyan. Naiintindihan ko siya, hinahabaan ko yung pasensya ko sa kanya. Though may times din naman na ako yung nagkakaroon ng episode, di ko alam, meron na diba? Siya naman yung nag-handle sa akin. Kaya ako nasabing patience. Hindi rin naman mag-work yung relationship namin kung wala kaming ganun. Sa kabila ng pangbabash sa inyo because of your gender, paano nyo po nalalagpasan yan for the both of you? Ako, wala akong pakialam. Totoo lang. Sa lahat ng bagay, wala talaga akong pakialam, be. Oo, kasi umikat ako. Oh, sumikat? Sino ka, Day? Sorry. Hindi, ayun, nakilala ako or nagkaroon ako ng pangalan sa social media by bashing. Kasi ang dami ko talang bashers noon. Until now, marami pa rin naman. Ano lang, kumbaga, doon ako mas nakilala eh. Kasi syempre madaming tao nang babash. Siya yung mas sumisikat kasi sa kanila. Parang yung unknowingly pinapasikat mo yung mga tao on social media kasi binabash mo sila, ganun. Natuto akong mawala ng paki kasi sila rin nagbibigay ng pera sa akin at saka hindi kasi ako madamdaming tao pagdating sa mga ganyan. Eto ang ganun. Oo. Apektado siya, ako kasi hindi. Yung akin dinadamdam ko yun kasi dati ginagawa ko yung mga bagay na hindi ko naman gustong gawin kasi I love pleasing people. Yun na yung nakakasanayan ko. Yun kasi yung naging surroundings ko. I am always being compared, being judged. So parang sa akin, ano yung bagay na kailangan kong baguhin sa sarili ko to become better para mahalin ng tao. Dumating ako sa ganung phase hanggang sa nagbago yung perspective ko na ito palang pangbabasyakin ng tao sa dami ng followers ko. Daan-daan libo bakit hindi ko na lang to gamitin para pagkakitaan ng pera? If they're hating me, tulad nung kay Kirsten Ann, kung ayaw nila sa akin dahil sa passion na ginagawa ko, nangangarap lang din naman ako tulad ng nakakarami dito na gusto maging content creator, maging vlogger, or singer-songwriter, performer, editor, kung ano man. Bakit hindi ko na lang hayaan na iba siya ko ng tao? And then from there, I could gain money. Make Kasi money sila from rin it. naman yung mapapagod ka kabash talaga. O kasi, kung naka-curious kayo, kumikita kami ng pera sa basher sa ganitong paraan. If you view nila yung video namin na ayaw nila, pero kami, we're gonna continue. And kung may masabi man sila, sasakyan lang namin yun. Dumadami yung shares kasi marami silang hini-hate comment about it. Actually, ang kumikita ng pera dun sa dami ng views nun kami. Ang dami na naming bashers na na-convert into a fan. Oo, may ganyan ako. Di ba? Yung parang binabash ka nila, tapos pag mas nakilala nila yung inner you na tayo, Mas parang minamahal nila. magkakaroon sila na siya, ay ganito pala si ganito pala talaga siya. Hindi naman pala sila ganun talaga kung ano yung nakikita natin on screen. Kasi hindi naman lahat ng nakikita nyo on screen, true to Totoo. life lahat. Kasi nga, content nga siya guys eh. Ginagawa namin yung bagay na yun kasi nga, yun yung content namin, yun yung branding namin. Kaya siya ganun. May balak po ba kayong magka-baby? Oo naman. Oo. Ilang months pa lang yata kami, anakan mo na ako. Ay, so, Uy! kinig. Aanakan kita, pero wag ganyan. Kinikilig ako pag pinag-uusapan yung ganun. Kasi gusto ko na magkaroon ng baby, sa totoo lang. Hindi kasi, she calls me daddy. Off-cam. Parang Pag walang mga tao sa paligid, kasi ang cringe nga ng pakinggan sa mata ng iba, sa pandinig ng iba. Pero, I want that day to come na matawag ko siyang mommy ng mga magiging anak namin. parang tanga.
Oh, nga. Uy! Uy! Close that legs. Don't spread it out. Mamaya lang pa. Ay, hindi pa. Di pero yun. Pero ayun, ang iniisip lang namin, syempre ayaw namin magkaroon ng parang, ayaw ko ng anak ko yung mahihirapan kasi gusto ko mag-anak na ako. Syempre dapat financially ready ka, emotionally ready ka, physically ready ka pag nagkaroon ka ng anak. So nire-ready namin ko yung sarili ko na magkaroon ng anak. That's why we're doing this. Passion din naman namin to eh. Gustong-gusto namin tong ginagawa namin na content creator kami, vlogger kami. Hindi lang dahil sa pera. Kasi ito yung gusto namin. Passion kasi namin siya. So, hindi natin pagsabayin. Kumikita na tayo ng pera, nagagawa pa natin yung gusto natin. Yeah, So, ayun, nire-ready namin sa nag-iipon kami. Para pag naging stable na kami, natupad na namin yung pangako namin sa family namin, pwede na kami mag-start na family namin dalawa. IVF. Mag-iipon na namin. Kasi may lahi no? Oo, gusto ko yung may yung anong ilong, matangos, gano'n. Russian, gano'n. O sa Australia, mga Grabe ganun. ka naman sa ilong natin. Ha? Parang tanga. Parang Oh, nagbablog. Ay, sorry. Balang. Next question. Who's the most selosa or topakin? Selosa. Siloso ko din. Sobra. Ay, ako lately lang naman ako naging gano'n. Hindi naman ako gano'n simula dati. Nililigawan niya pa lang ako. Nagsiselos na siya kung kani-kanino. My God! Ganun ako dati. Hindi. Ngayon lang. Siyempre gusto ko sa akin ka lang. Ah, hindi pa kami nun. Baka nakakalimutan mo, umiyak ka nun. Sa bakit? Kasi may nag-I love you sa akin na kaibigan ko. Nililigawan mo na ako noon. Shoutout kay Hindi, uy, mali ko ba kung sino yun? Iyak siya nun eh! Bigla pa naman nag-I love. Sabi ko, kapal naman ang mukha nito, buwisit na to. Nag-I love you Nililigawan ako, to? tapos nag-I love. Gago ka ba? Umiyak nun. Sino ka? Jum! Dati hindi. Ano? But I didn't mean to make you cry. I love you so Yeah, much. shut up. Yeah, I know. Tagal na nun. Oh God. Ang yabang. Pares kami silosa, pero ngayon, Nasa lugar naman yung akin. yung sa akin kasi pinibiro ko lang naman kasi Yung siya akin nasa seryoso. lugar. Ako tahimik lang ako pag nagsiselos ako. Ito nag-i-scroll lang ako. Putik na yun pag may babaeng dumaan sa feed ko. O sino na naman yan? Pag may Ano? Putik na. Ano? Ang bikini. Nagsiselos siya. Wow, nakakahiya Duma- naman sa'yo. Wait lang, shut up. Malamang dumaan sa feed ko, diba? O, malamang dumaan lang din sa feed ko. Sino to pakin? Ikaw. Ano? Silosa na to pakin pa. Totoo yun. Bakit tumatagal ang relationship nyo? Ano ang sikreto? Sex! Sabi ko I na. love you, Understanding, guys. Oo, 9 to 6 agad. Parang, masarap Hindi ko talaga lang siya. sinabi. Hindi, ano? Sabi nun. Understanding. Alam nyo guys, ilang months pa lang tayo nun? 3 months pa lang kami, nag-live-in na kami. Well, actually, magkasama naman talaga kami sa isang Bubong. bahay. Isang management lang naman yung under namin dalawa. After 3 months, nag-live-in na kami lang talagang dalawa. Ano na kami ng condo, tas kami lang. Tapos nakilala namin yung isa't isa. Ang dami naming nalaman na ayaw namin sa ugaling nito. Pero, mas naging understanding kami. Kasi, mahal namin yung isa't isa eh. Alam mo, sa loob ng 9 months na yun, parang ang bilis lang sa mga magkarelasyon na years. Pero para sa amin, naging roller coaster ride talaga. Tagal noon, parang ang tagal ng 9 months sa amin kasi Oo. magkasama kami more than a year na sa isang Yes. bahay no? Talaga, yung parang live-in na kami ng 1 year. Kasi kahit naman nung nililigawan niya ako, live-in na kami. Magkaibigan pa lang din Oo, tayo. nasa Tas isang naging mansyon na close. kami. Sa mentalidad niya, hindi lahat ng tao maiintindihan siya. Hindi lahat ng tao makakapagbigay ng patience para sa kanya. Kasi sa grabe ng pinagdaanan niya, naapektuhan yung mental health niya. To the point na mga haranas lang ng ganun yung makakaintindi sa kanya or makakapagbigay ng advices na dapat niyang gawin kasi may mga times hindi niya na alam yung gagawin niya. So, andun ako to guide her and to understand her. Nag-promise din kasi ako sa kanya na hindi ko siya iiwan kasi I date for a settlement na talaga. Talagang siya na yung papakasalan Alam mo ko. yan yung good thing about Ganon. Kirsten. Kasi nung time na nililigawan ko siya, mama ko may sakit na nun. And then naging kami na, gusto siyang makilala at makausap ng mama ko. And then bago namatay yung mama ko, siguro a week before or days before, ang bilin-bilin sa kanya ng mama ko. Nung wala ako doon, anong sabi niya sa'yo nun? Na sinabi mo sa akin? Kumbaga, intindihin ko siya kasi pasaway lang talaga siya pero mabait naman si Dada, sabi niya. Pasaway lang yan pero mabait yan. Huwag mo siyang iiwan, lagi mo siyang iintindihin. Mahalin mo yung anak ko, huwag mong papabayaan yan. Mag-alagaan kayo sa isa't isa, mahalin niyo yung isa't isa. Intindihin niyo. Well, ako naman, hindi ako nag-stay just because nag-promise ako sa mama niya. Nag-stay ako kasi mahal ko talaga siya. Siguro naman napatunayan ko na yun kasi nga, katulad ng sinabi ko kanina, ang daming taong may ayaw na maging kami, ang daming taong nag-try na maging hadlang na maging kami, but still, we're here. And kami pa din.
ang going talagang hindi maghiwalay. Siguro yun yung good. Kamatayan lang. Makakapaghiwalay. Aray, ito na. Magdadrama na sana ako. Bigla mo naman Sorry, akong sorry, sinako. sorry. Hindi, yun yung gusto ko. Yun yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Yung bagay na hindi na kayang gawin ng mama ko simula nung nawala siya. Si Kirsten yung gumagawa sa akin. Alam mo sa relasyon to, para ko siyang nanay. Jowa ko na nanay ko pa. Kasi pag mali talaga ako, hindi niya ako kinukonsente sa mali ko. Never Tinatama ko niya ako. tinolerate yan. Kaya ang dami na ding bago sa akin. Dati I used to do things na hindi ko naman talaga dapat gawin. Nagagawa ko siya dahil nga sa sobrang kadepresan ko. Tapos dumating siya sa buhay ko. You know, naging magaan lahat yung mabigat. It became a lot easier kasi ano yan, sobrang lost ko dati. And then God gave me her. And then all of the sudden, naitama ko yung mga desisyon ko sa buhay. Lahat ng mali, naitama ko yun. And utik-utik nagbago ako in many ways na ego ko nang isa-isain pa. Pero she knows. Anong meron sa ugali ng partner mo na wala sa iba or mga naging past relationships mo? Madami. Number 1, hindi siya kumanta. Ang sure paglahay. Ay, hindi marunong kumanta yung ex mo? Uy, gogo ko pa din. Alam na nila kung sino ex ko kasi isa lang naman ex ko. Diyos ko ba? Sarap ng boses niya eh. Doon ano mo yung parang tumitibok. Hoy, ang ingay mo. Wala, ang sarap tingin ng anong pag kinakantahan niya. Parang tangan. Patay natin yun. Ay, yun lang. Hindi, kumakanta. Yung treatment niya sa akin, ibang-iba sa mga Kinapalunok! Crap. Pagago. Basta ibang-iba yung treatment niya sa akin sa treatment ng mga sumubok or naging ex ko compared sa'yo. There's something about what she's done to me na sobrang ibang-iba compared sa dati. Yung patience niya sa akin, kasi tinanggap niya yung ugali ko, kasi maldita ako masungit ako. Tapos in-embrace niya yun. Naging patient siya, naging understanding siya. Kasi ikaw yan, di ka sila. Para kang tanga! Papatayin king camera, tignan. Lahat ng kaya niyang ibigay, binibigay niya sa akin. Talaga. Ang landi mo, nagbablog tayo. Palapit kasi nung palapit yung mukha mo sa akin, naduduling na ako. Kanina pa So, nakaganon. kasi nga na eh. Charing, go, ikaw na. Ano? Wait lang, baka magalit siya eh. Alam, negative. Tangina. May sasabihin din ako negative. Sige, magsabi ka negative. Sige, good things na lang. Wow! Wow! Parang napakatino ka. Subukan mo magkamali. Wala pa nga eh. Wait lang, baba mo yan. Maganda naman yung sasabihin ko patungkol sa'yo. Actually, si Kirsten, napakabuting tao niyan. Maraming nakakilala dyan na masungit, mataray, suplada. Totoo naman kasi. Pero pag nakilala niya siya on a deeper level and you get to know her more, nagkaroon kayo ng deep talks, yung advice niya, grabing level of perspective niya. Kahit sino kayang makasabay sa kanya eh. Bata, matanda o ka-edad lang niya. Ang lawak ng utak niya eh. Napakalawak ng pagiging maunawain niya. Yun yung maganda naman kay Kirsten. Kahit na may mga bagay siyang nakikita na foul, rather than talk shit about it, tatahimik lang yan. Napaka-observative na tao niyan, pero in a good way. Hindi siya yung observative tapos mapanghusga. Hindi kayo nakita na nanguhusga hanggat maaari nakatikom ang bibig niyan. Kumbaga, alam lang niya. Siya yung nanguhusga. Huy, gagi! Totoo yun. Lahat ng napapansin niya sa mga tao, mali. Let me continue. Alam lang din niya yung time kung kailan magsalita at kung kailan hindi. For the better naman yun sa nakapaligid sa amin. Depende sa sitwasyon, saka sino nakasunod sa amin. Yun yung maganda sa kanya. Saka napaka-advance ng utak niya pagdating sa financial. Minimake sure niya na uunahin niya yung trabaho niya more than emotions. Physical na katawan niya more than emotions. Kasi di ba ang sabi nga nila, lalaki more into logical thinking sila. Ang babae more into emotional thinking sila. Si Kirsten Ann, hindi niya pinapalagpas yung magiging logic niya. Hindi emosyon ang tumatalab sa kanya. Alam niya kung kailan niya pagaganahin yung emosyon niya at kung kailan maging professional. Pagdating sa trabaho, yung mga taong nakakausap niya sa paligid niya. Napaka-premium na tao nito. With that, sobrang respetado ko yun. Tapos, ganyan siya ka-valuable sa mata ko. Parang tanga. Pag nagkakatampuhan kayo, sinong unang nananuyo? Syempre, ako! Hoy, natututo naman ako. Tama ako. Ako pa din ang manunuyo. Sorry. Diba?
Mag-decide ka na mag-isang... Talaga. Tignan nyo guys, pag nagtampo ako, ganyan siya. Hindi yan mananuyo. Ang lala, ang putik na yan. Problema ka? Wala po. Pero hindi yung kanamagandaan sa kanya, natuto na din siyang manuyo. Sabi mo dati, hindi ka nagsasorry. Mataas kasi pride ko. Ang taas spread niya eh. Hindi talaga. Pero natututo naman ako. I'm a good girl now. Same.